pangalan mo, Day? Ha? Katrina. Sir Douglas, message ko po sa inyo. Sige, mag-arte-arte kayo dyan. Red history. 5, 6, 7, 8! Uy, nawala yung arte! Arte-arte, ang pangalan mo, Day? Ha? Katrina. Ano, ang arte-arte ko daw. Parang ang arte ko nga. Charot! Alam niyo yung totoong storya dito. Palagi rin na sinasabi ang taray ko daw. Siguro ganun talaga yung reaction ng mukha ko. Mukha talaga akong mataray. Pero totoo lang, hindi ako nagme-make face. Parang, kunyari, tinawag niya ako. Hoy, hoy, miss, ganun. Ang arte mo, sabihin ko, ako? Tapos ako, tinawag na, mali, mali. Ito naman. Pag pinanood ko nga rin ngayon, mukha akong maldita. Pero sa totoo, natatakot na ako. Konti na lang talaga iiyak na ako. Hindi nakikita na natakot. Mas mukhang ano ba to? Nangaasar. Pero hindi naman. Parang, mali na naman. Ganon. Sarili ko yung kausap ko, hindi yung teacher. Kaya lang, ang dating, parang nag-roll eyes ako sa kanya. Well, kaya siguro ako din tumagal sa pagiging kontrabida. Dahil talagang kita-kita naman. Sir Douglas, message ko po sa inyo, keep it up. Char! Kahit naman po ako yung maging teacher ni Katrina Halili, talagang mamumura ko na rin po talaga, arte talaga. Hindi niyo din po alam kasi yung pinanggagalingan ni Katrina. Wow! Hindi niya po alam po ano yung pinasok niya. Hindi po siya dancer, hindi po siya singer. Wala po siyang alam, di ba? Kung may mga nakapanood po ng Starstruck, hindi niya po alam kung paano po siya napunta sa Starstruck. Kasi nakita lang po siya kumakain sa restaurant, tapos sinabi, pasok ka na sa Starstruck. Wala po siyang idea kung ano po yung pinasukan niya, na artista search pala. Kumakain nga si Katrina ng buttered rice nung bata siya. Pero first time niyang makatikim nito with peanut brittle and ketchup. Ang alat. Hanggang ngayon ang sarap ko ng gusto. Arte. Para lumaking malusog, malakas, at bibo, kumakain ako ng butter rice. Hindi nga ako mapili sa ulam eh. Ketchup, peanut brittle, sarap! Hindi po talaga ako mahilig kumain ng mga kung ano ng pagkain. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya gusto. Pero sabi nila, pag artista ka daw, nangyari sa acting, kailangan pakita mo masarap yung kinakain mo, di ba? Kahit hindi, dun sa script, kailangan masarap siya. So, kailangan kita sa mukha mo. So, yun. Pero maarte nga din talaga ako dito. Well, sabi ko nga, di ba? Acting yun eh. Kailangan gawin natin pag-cut, drama na lang. At si Katrina, natanggal na lang. Nagpapauso pa ng sign language ito. Katrina Halili. Nakita ko yung mga tao umiiyak. Hindi naman ako namatay, okay lang ako. Wala, I love you na lang ako, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, sabi ng kapatid ko, ano ba yung ginagawa mo? Para kang demonyo. Parang may sa demonyo daw ako. Nakakatawa lang ako magsalita. Parang natural na natural. Well, totoo naman. Yun naman talaga yung naramdaman ko. Nung tinawag ako, yung mga tao kasi dun sa harap ko, umiiyak. Uy, okay lang ako ha. Okay lang ako. Tapos parang gusto ko sabihin na mahal ko kayo. Nag-sign na lang ako ng I love you. Hindi ko naman alam. Ganyan-ganyan lang ako. Ganyan-ganyan na lang ako. Kasi nga, umiiyak sila. Parang, baka namatay. Wala, loka-loka lang talaga magsalita. Thank you so much po sa lahat na nanood ng reaction video ko. Abangan niyo po ako bilang Emma sa Mommy Dearest. Coming soon sa GMA Afternoon Prime. Lay na festival! Makasaysayang mga simbahan at kakaibang tradisyon tulad ng umpukan o tagayan. Ano man ang hinahanap mo bilang turista, matatagpuan mo yan sa Quezon Province. As we explore some of their signature products and delicacies, narito ang 2 recipes na magbibigay pugay sa kanilang lalawigan.
Para ma-elevate natin yung paborito nating longganisa, bibigyan ko kayo ng isang magandang approach. Gagawa tayo ng lukban longganisa bake. So ito yung ating lukban longganisa. Masarap na siya as is. Ipapatas lang natin yan doon sa ating tray. And then, yung iba pa nating ingredient. Mix lang natin to. Saka natin ipapatas doon sa ibabaw ng longganisa natin. Patungan natin din ng cheese. Uulitin lang natin ang proseso sa susunod na layer ng ating longganisa bake. Now for this step, this is optional. Pero gagawin lang natin siya para lang mas mag-pop yung taas ng ating bake. Gagawa lang tayo ng parang pinaka-crust. So ito yung ating mozzarella. Parsley. Lagyan lang natin ng breadcrumbs. So irarab lang natin yung ating parsley doon sa ating breadcrumbs. Saka natin ihahalo sa mozzarella. Siyempre, parmesan. Bibake lang natin to for about mga 45 minutes to an hour. Pwede na nating serve. Partner ito ng kape, tsokolate, kahit tsaa. Pang merienda, perfect na perfect. Pero naisip niyo na ba kung anong magiging lasa ng isang tinapay, lalong-lalo na ng pinagong sa soup? So for our next dish, gagawa tayo ng pinagong soup. Ito yung magiging base ng ating soup at hahaluan lang natin to ng minced pork tsaka bawang. So basically we have here our pan. Lagyan lang natin ng kaunting stock. Saka natin lalagay yung ating meat. Yung prosesong ginagawa natin ngayon is basically pinapar cook natin yung ating ground pork. And at the same time, nire-render natin or pinalalabas natin yung mantika. So at this point, nakikita natin, medyo lumalabas na yung mantika niya. Perfect time para ilagay na natin yung ating bawang. Then, dedeglaze lang natin ng konting tubig. Pira-pirasuhin ang pinagong habang hinahalo sa sabaw. Kasunod nito, pwede nang ibuhos ang stock. Kung mapapansin niyo, after natin ilagay yung ating pinagong, nagbago yung consistency ng ating sabaw. Naging mas malapot na siya. Okay. Adjust lang natin yung seasoning. Tignan natin muna. Okay. Konting patis.
syempre, paminta. Pwede nyo rin lagyan to ng toasted garlic. So less than 15 minutes, meron na tayong masarap na sabaw. May enjoy natin yung takla pag Totoo. kinakamay. And for this dish, hindi ko na siya nilagyan ng rice. I mean, for Yep. this serving. Kasi ayan. May ube na. Ube, oo. Here in Bohol, when we say takla, pag niluluto siya, very best po siya for na may halong gata. Gata talaga. Kung hindi man sa gata, may tinatawag kami dito na pinauga. Pinauga. Meaning, dried lang siya. Mince lang siya sa oil, garlic, tapos yung takla. Plain lang, tsaka salt. Okay, parang Tapos, salt, pepper lang. siya na Okay. So, hindi kadalasang sineserve ang takla Yes. ng may sabaw. Yes po. So, kamayin ko na lang po. Oo, ako, magkakamay Sige ako. po. Para Kasi, may enjoy natin yung takla pag Totoo. kinakamay. And for this dish, hindi ko na siya nilagyan ng rice. I mean, for Yep. this serving. Kasi ayan. May ube na. Ube, oo. Mahusay din ang mga kababayan nating Bisaya sa pagluluto ng mga putahing gawa sa gata. Dahil dito nga sa Bohol, mapapa-extra rice ka kapag natikman mo ang kanilang halang-halang. Now, habang sinisir natin yung ating chicken, season ko lang to ng fish sauce. And prepare na natin yung ating aromatics. So, lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. So, inuna ko na yung tanglad. Habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. We're just gonna add in some chilies. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. All we need to do now is gently simmer ito. So, I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang fork tender yung karne. Then, pwede na mag-serve. Finally, the last stop of our food adventure happens in the crown jewel of Mindanao, Davao. In this cultural and culinary diverse province, susubukan natin gumawa ng version ng kansi, a one-pot dish tampok ang prutas na batuan. We will be using batuan as our souring agent. So literal to, bulalo na maasim. Another characteristic ng kansi, it should be on an orange-ish hue. We're gonna sear our meat. Once na na-sear natin yung ating beef shank, pagsasama-samahin lang natin yung iba pa nating ingredients, lalong-lalo na yung ating langka. Yung langkang panggulay, hindi yung hinog. And then, of course, yung ating aromatics, onions, ginger, and lemongrass. And then, isasama na rin natin sa pagpapalambot yung ating batuan. Ano? Where have you been? Di ba? I like sour food kasi. So this is perfect.